Hello ka-umami! Iba't ibang klase ng noodle naman ang kakainin natin ngayon with napakasarap na sabaw and overload toppings. Hindi lang sa laman at karne, overload din sa gulay. Dadalhin po ulit namin kayo sa isang restaurant na malapit sa bahay at ito po yung nadadaanan namin papunta doon. Napakaaliwalas ng kapaligiran, nasa kalagitnaan ng bukid at nasa tabing ilog naman yung restaurant. Sa mga ganitong kainan dito sa Thailand ay may mga dessert nang naghihintay sa table. Pwede mo na siyang kainin kapag ikay gutom na at pwede namang pang dessert later. Ganito naman ang presyohan ng mga ganitong restaurant, from 55 baht para sa mga solo dish at meron namang pang family 279 at meron ding tag 100 or 150. At bago pa man dumating ang order ay tinikman na ng aking mga anak yung kanilang kakanin. Actually ganyan pong ginagawa nila kapag gumakain kami sa ganito. Inuuna na po nila yung mga dessert. Usually sa karamihang Thai noodle restaurant na kinakainan namin, kasama na ang noodle doon sa soup at mga toppings. Dito ay kakaiba naman yung kanilang paandar kaya dinadayo ng mga tao. Meron silang iba't ibang klaseng noodle, ikaw na ang pipili. At itong napakalaking bowl ng sabaw na pwede kang pumili kung beef, chicken or pork. So beef po ang pinili namin. So meron itong beef chunks na napakalalambot na, meatballs at itong kanilang tuwalya at liver. At dahil overload, napakarami din talaga, mas marami pa kaysa sa sabaw. At hindi lang basta-basta puro karne, yung mga toppings, syempre overload din sa gulay, kaya naman napakasarap. Napakalasa na ng sabaw nila, hindi na kailangan magdagdag ng kung ano-ano pa. Pero nirequest namin na ihiwalay yung sili dahil may mga bata. So inihiwalay po nila yung kanilang roasted sili sauce. At kung gusto mong gawing unhealthy yung iyong kinakain, ay meron din silang pandagdag toppings. Pero hiwalay na yung bayad. Ibinibenta nila like 20 per pack yung kanilang chicharon na napakasarap din. Meron din po pala itong liver, hindi ko nabanggit kanina, at fried garlic sa ibabaw na may konting oil. Yung noodle nila ay merong 5 klase at kanya-kanya po kami ng order. Merong vermicelli, merong glass noodle, merong rice noodle, at yung dilaw na tinatawag nilang bami, at yung kinakain ko na rice noodle at mas kilala sa tawag na wide noodle dahil malapat. At syempre hindi mawawala ang Thai salad sa mga ganitong kainan. Ito po yung papaya salad na merong iba't ibang lahok. Ewan ko nga ba kung matatawag pang papaya salad dahil hindi mo na maaninag yung papaya sa sobrang dami ng lahok. Meron din yung sausage, bamboo shoot na fermented, kaunting noodle, kamatis, fermented crab o salted crab, meron ding hilaw na sitaw, dill, yung sinusubo ko dyan, napakabango at ang sarap. Meron ding sunflower sprout at yung parang lettuce dyan na tinatawag nilang wasabi. Tinatawag nilang wasabi dahil merong amoy at flavor na wasabi pero hindi naman ganun ka-spicy. Meron ding fried pork na ibinilad ng isang araw na napakasarap din ng sauce at fried chicken. At ipapakita ko naman po sa inyo kung paano naman kumain o mag-prepare ng noodle ang isang Thai. Tinitimpla na ng aking asawa yung kanyang noodle at nilagyan niya nung chili sauce na parang nilagay ko rin kanina, at iba pa yung chili powder at iba pa itong suka na maraming sili. Naglagay din siya ng kaunting patis, kaunting asukal para mabalance yung alat at anghang. Katulad ng sinabi ko kanina, ito pong kanilang noodle o yung sabaw kanina na merong iba't ibang mga sahog ay kumpleto na ang lasa. Masarap na siya para sa akin at pwedeng-pwede na siyang kainin with noodle and with rice. Pero para sa mga Thai ay titimplahin pa rin po nila. Gusto nilang sirain yung masarap na lasa ng kanilang sabaw. Para sa kanila, mas masarap kung medyo mas matapang pa yung lasa, mas maanghang o napakaanghang at may tamis-tamis at medyo mas maalat. At lagi nga sinasabi sa akin ng asawa, ito daw dahon ng dill ay pang dekorasyon lang sa atin pero sa kanila ay pinapapak talaga nila. Yun daw kasi pinag-stayhan niyang hotel dati dyan sa Pilipinas, pang plating lang daw nila at kinain niya. Nagulat daw yung waiter. So ito pong nakaka-amaze sa kanilang sabaw ay merong dugo. Para po siyang dinuguan na basa o dinuguan na malabnaw. Kaya napakasarap. Nabitin kami sa noodle kaya umorder ulit kami ng isa pang set. At tikman naman natin itong kanilang sun-dried pork na na-marinate na. At ibinilad lang daw ito ng isang araw. At pagkatapos ay ipinirito. Napakasarap, manamis-namis at flavorful. Ito naman po ay dahon ng kaffir, katulad ng tanim ko sa bahay. Kapag nagpiprito sila ng mga ganito, may kasamang kaffir leaf, pampabango at pati yung fried na kaffir na crispy na ay pwedeng kainin.
Ito po yung parang wasabi, ganyan yung itsura niya sa malapitan. Meron po bang ganyan dyan sa atin para po siyang lettuce at hindi ko alam kung saan pa ibang ginagamit o baka pinapapak lang nila ng hilaw na ganyan. Busog na kami pero kailangang ubusin kaya to the rescue ang ating taga-ubos. Kapag ganitong mga pagkain na hindi na kami masyadong nagra-rice dahil may noodles na. Katulad nga po ng lagi kong sinasabi, dito sa Thailand, mas maulam talaga sila o nagpapapak sila ng ulam, kakaunti lang yung rice. Hindi katulad natin na kaunting ulam at mas marami yung rice. Ganun po yung kanilang style ng pagkain. Napakasasarap din ng juice. Ito po ay fermented or minatamis na longgan. Yung dilaw ay chrysanthemum flower. O diba, ang sasarap. So hanggang dito na lang mga kaumami. Sana ay nag-enjoy na naman kayo sa bagong kwento at mga kakaibang pagkain at style ng pagkain dito sa Thailand. Kung nagustuhan niyo pong video, paki-share naman. Baka ikaw naman ang mapili natin na magbigyan ng Gcash bukas. Thank you for watching. Bye!